Hugs and mga kasiken. Sa update muna tayo sa ating babuyan ngayon. So napaka broken hearted na naman natin mga kasiken and mga kahugs nga. So sa mga nakikita nyo, yung kulungan natin is empty na. Empty. Dito empty din. Sa kabila empty din. Yung dalawang inahin natin is wala na. So nangyari kasi mga kahugs, no, tinamaan tayo ng ESF dito. So tayo yung panghuli na tinamaan kasi yung mga kapitbahay natin, yung maraming baboy at saka mga maliliit, tinatamaan na sila na una. Tayo, panghuli tayong tinamaan, hindi talaga naagapan. So meron tayong ginawa na mga alternative. Binalot natin dyan hanggang dito, binalot natin to. Kaso kinuha na natin para hindi madilim kasi wala naman tayong mga baboy dyan. So ayan mga kahugs, ito talaga yung kinatatakutan natin at saka dumating talaga. Nag third wave yung ESF dito sa amin sa Mati City. So walang natira na sa mga fattener natin, mga inahin, wala. So ang natira na lang natin ng mga kahugs, itong mga maliliit natin ng mga piglet. So nawalay sila na instead hindi pa dapat mawalay. So yun na lang sila, siyam sila lahat. So yung ginawa natin ngayon is morning, tanghali at saka gabi, habang pumapasok tayo dito sa sa kulungan nila, is nagdi-disinfect tayo ng Zonrox. Diyan paikot, paulit-ulit, no? Paulit-ulit natin ginagawa to. So nagbaka sakali tayo mga kahugs na maka-survive yung mga natin, kasi kung ibigay sa Panginoon sa atin na makapag-survive, ito yung gagawin natin na inahin ulit. So para sa akin, isang malaking pagsubok talaga, no, mga kahugs. Pero alam kong hindi nagtatapos dyan, no, yung natin, pag bababoy natin. Sinusubukan man tayo ng panahon, patuloy pa rin tayo, no, bumabangon. So yan, nagdasal natin yung mga biik natin na makapag-survive ng mga kahugs and mga kasikan. So ngayon is tayo ng isang venture natin ng mga siken. So paitlogin, mga sisiw, meat production. So yun ang natin. So habang palagi tayo nagdi-disinfect sa paligid natin, hindi muna natin maanuhan dyan kasi infected area pa, palagi natin dinidisinfect. So sila, dito muna sila hanggang kaya pa nila. So kasi parang feel safe ako dito kasi naka-elevate siya, elevated, naka-close din, like dyan is open. So dyan muna sila, no? So yung nangyari kasi dito ng mga kahugs, yung mga tinatamaan dito, especially yung mga malaking babuyan dito sa amin, minamatada nila yung nila, mga merong may sakit na hindi pa namamatay. So binigay nila sa mga kapitbahay yung mga karne. Yung nangyari lang kasi yung mga aso namin, dinadala yung mga buto-buto dito sa bahay. So dyan nagkalat-kalat. So pagtingin ko pala, ang daming buto. So dyan talagang ako kasi possible na ma-infect. Yan nga, hindi nagtagal, kinabukasan talaga hindi na kumain yung ang bilis lang. Yung isang buntis na inahin, mga anak sana next month. Sayang talaga. Yun ang inaasahan natin kasi meron tayong makapag-cycle out na sana tayo. Meron tayong fattener at saka meron tayong mga biik. Tuloy-tuloy na sana yung cycle natin ng mga kahugs. So kaso lang, inabutan talaga tayo at hindi natin naagapan dahil din sa mga natin, ibang alaga natin at saka mga kapabayaan din ng mga kasamahan natin. Kasi sana nilibing nila yon at hindi na pinapakalat dito kung ano man yung So nadamay tayo. Yan lang, ayun talaga, no, yung buhay natin. So yun lang mga kahugs and kasiken, no. Sana hindi maputol yung pagbababoy natin. Sikapin natin, no. Vitamins tayo araw-araw sa mga lagang biik natin na natira. Sana makapag-survive sila, no.
So ingat din kayo mga kahags, no, sa inyong mga hog raising business. Mayroong sakit talaga ngayon, no? Bumalik talaga siya. Ingat-ingat kayo, protect, no? bago pa matamaan, kasi pag natamaan na mahirap na mag-protect. So protection talaga, yun ang gagawin natin bago man tayo matamaan. So yung biosecurity natin, masigpitan pa natin, lalo na sa pag-alaga. So sa akin dito nakakural, pero yung mga aso talaga sinisira yung mga pader, kasi kawayan lang yung kawayan lang yung mga iba nakapasok din. Yan, sinisira dyan. So meron tayong unting dito, trabahuin natin. So ganun din sa inyo, no? Secure nyo yung area nyo. Iwasan nyo makapasok yung mga aso kung maaari. Manok, kung So dito yung manok hindi naman talaga nakakalabas, yung ang aso lang talaga yung problema. So yun ang hinahanapan ko ng paraan na naman, na pag makalabas to, kung swertehin, no, makalabas. So hayaan natin, no. Tingnan natin, baka maglagay talaga tayo ng perimeter dito sa babuyan natin, na kahit aso hindi na makakapasok. Maraming salamat, no, mga kags ang kasikin. Ito yung update natin ngayon, no. Kahit sinubukan tayo ng panahon, patuloy lang tayo, no. Balang araw baka kamit din natin yung mga pangarap natin. Isa lang yung pangarap natin, maging successful sa business natin at makakatulong din sa mga kapwa natin, no. So maraming salamat mga kahags. Ingat-ingat din kayo, and good luck sa mga hog raising business niyo.